magkakapatid kaming nakilala na halos ang buhay umiikot sa lansangan. Sinundan namin ang kanilang makulay na kwento sa araw at gabi. Alam niyo bang mistula silang nanghaharana sa mga pampasaherong jeep sa pamamagitan ng kanilang tambol, kanta, para sa kaunting barya. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nakikipagsapalaran sa bilis ng takbo ng buhay ang magkakapatid na sina Sagdi, Dante, bit-bit ang kani-kanilang mga tambol. Sila ang mga tambolero o tambolista sa kalye. Dito sa Mindanao Avenue sa Quezon City, abay hindi alintana ng mga batang tambolista ang disgrasya na maaaring mangyari sa kanilang pag-aakyat baba sa mga sasakyan kung saan ang mga pasahero'y kanilang tinutugtugan ng kanilang mga tambol. Sa loob ng jeep, habang umaarangkada ang mga tambolista, lihim na napapangiti na lamang ang driver. May mga naaaliw sa kanilang awitin, pero may mga pasaherong tila bingi. At kung may nahahabag man sa kanila o kaya'y natutuwa sa kanilang pangaharana, nag-aabot ng konting barya, ng konting tulong. Sino naman sa inyo ang nakaisip ng pagtatambol para kabuhayan ninyo? Kami lang po. Kayo-kayo lang? Mula sa Isabela, Basilan, ang pinanggalingang pamilya ng katutubong Badyaw na magkakapatid. Sila'y lumikas noon patungong Maynila dahil sa engkwentro ng militar at ng rebeldeng Muslim. Sa sitwasyong ito, kadalasang naiipit ang mga sibilyan, lalo na ang mga bata na walang kamuwang-muwang at nalalagay ang buhay sa panganib. Nagpasya ang magkakapatid na hanapin ang kanilang kapalaran sa syudad. Nang dumating sa lungsod ng Maynila, ang bangketa ang kanilang tirahan sa gabi, hanggang sa may mga nakilala rin silang Badyaw at kasama nilang lumipat sa Bacoor, Cavite. Pagkaraan ng ilang panahon, sila'y napadpad naman kasama ang iba pang Badyaw sa Lucena. Pero hindi katagalan, nagpasya ang magkakapatid na hanapin ang kanilang kapalaran sa syudad. Bakit kayo umalis ang Lucena? Maganap buhay. Gaano kahirap ang buhay dun sa inyo? Ang papakain sa amin. Wala talaga buong araw? Wala. Wala talaga buong araw? Bakit anong trabaho na nanay at tatay nyo? Ha? Matanda na. Matanda na? At ang masaklap tulad ng kanilang mga magulang. So kayo, hindi kayo nakapag-aral? Hindi po. Lahat kayong apat hindi nakapag-aral? Kahit minsan? Totoo nga. Tinatayang 4 milyong Pilipino ang hindi marunong bumasa at sumulat. Nakakalungkot ang kalagayang ito kung saan kabilang ang mga Badyaw na tambolista na hindi man lamang nakatuntong ng paaralan dahil sa kahirapan at dahil sa pagkawatak-watak pa ng buhay sa pulupulong digmaan sa Mindanao. Ikaw, gusto mo mag-aral? Ano bang pangarap mo? Ano bang gusto mo maging trabaho paglaki mo? Doktor! Naku, matayog ang pangarap nito. Araw-araw hanggang alas 8 ng gabi kung minsan inaabot ang pagtatambol at pag-awit sa mga pasahero ng mga tambolerong batang ito. Pero hapon pa lang, bilangan na ng kita. Nakamagkano kaya ngayong hapon? Sige nga, bilang tayo. Bilang, o ayan na. Binibigyan niyo sila talaga ng ganito. Mga pasahero. So maghapon yan, baka umabot na 100-200. Nakakaipon ba kayo? Hindi rin. Kain lang. Kapag kain lang namin. Okay! Naku, hindi to barya ha.
Totoong pera yan, ha? 1,000. Anong gagawin nyo rito? Uy, mahabang ilang araw din naabutin ito. Tipirin nyo. Ayan, okay. At sa bawat tunog ng tambol, muling kumakatok sa puso ng mga pasahero ang kanilang awitin. Selma, may napakunting tulong sa pagkain lang po. Kapalit nito'y mga barya na muling magdudugtong sa kanilang pang-araw-araw na buhay.